Hello, what's up guys? This is me, Sangkay Janjan. I'm back for another vlog today. At ito pag-usapan po natin itong patungkol po sa bad news. Tungkol po kay Vice President Sara Duterte. Naku, hindi magugustuhan ito ng mga DDS. Anyway, bago tayo mag-umpisa, subscribe po muna yung ating YouTube channel. Okay? Nasa baba po yung subscribe button. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Alright? Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Huwag nyo pong kalilimutan. Ngayon, eto mga sangkay, pag-usapan po natin, itong lumabas na survey ngayon. Gawa po ito ng Tangier Survey. Ayan, nakikita nyo naman mga sangkay. Gusto ko lang magkomento, ano nga bang nangyayari? Kasi dito sa survey na ito, dumadaos-dos si Vice President Sara. Bumabagsak ng bumabagsak. I remember the time of Vice President Binay. Ito po yun. Ito ang nangyayari. Sobrang lakas niya mga sangkay. Siya po talaga ang mananalo sa 2016. Kung nagtuloy-tuloy ang kanyang pangalan sa pag-arangkada. Pero bago ang 2016, may hindi magandang nangyari. Marami pong inilabas mga sangkay na maraming ginawa daw itong si Jojo Mar Binay na mga kalukuhan, pinagtulungan po nila Trillanes at saka ni Cayetano. Hanggang sa 2016, wala na. Hindi na po siyang namamayagpag. Nalamangan pa nga po siya ni Rojas, di ba? So ngayon mga sangkay, eto na. Marcos Satisfaction Trust Ratings tumaas daw po. Ayan ha. Tapos mga sangkay kay Sara Duterte, bumabagsak, nagkaroon po ng decline. Oh my goodness, ano ba ang nangyayari? Eto mga sangkay, tingnan po natin. Pagdating po sa trust, kay PBBM, 58.8. Kay Sara Duterte, 56.8. Na ang ibig sabihin, tumaas na po si PBBM. Di ba dati pa mga sangkay, kahit nung bago mag-eleksyon, nakikita po natin ang trust ratings. Ang rating ni VP Sara mas malala po talaga na mataas kaysa kay PBBM. Ngunit ngayon, bigla pong mayroong change, pagbabago mga sangkay. Trust rating ni President BBM, 58. Kay Sara, 56. Halos pantay na po sila ni Speaker Romualdez. 56. Kay Gismondo naman, 42%. At kay Cheese Escudero, 60%. Grabe, mas mataas pa yung kay Cheese kaysa sa VP at Presidente, no? Pwede na ata mag-presidente, si Cheese Escudero. Pero, eto nga mga sangkay, no? Tingnan natin, ano nga bang nangyari? Bakit tumataas? Itong si President BBM, bumabagsak si Sara Duterte. President Ferdinand Marcos Jr. satisfaction and trust ratings continue to rise. Tumataas mga sangkay. While Vice President Sara Duterte's scores are experiencing a slight decline. Based on the Tangier survey conducted from September 16 to 19. Sinasabi dito mga sangkay na yung trust rating ni President BBM ay patuloy na tumataas habang yung kay Sara Duterte patuloy naman pong bumabagsak. Maybe some of you, or especially yung mga DDS, will not agree. Hindi po talaga sila mag-agree dito, and maybe sasabihin pa po nila na fake ang survey na ito. But ano man ang sabihin natin, ito ang lumabas na survey, no? Sabihin man natin na totoo o hindi itong survey na ito ang lumabas sa survey. So ito yung pag-uusapan natin, hindi po yung mga agam-agam natin, yung mga opinion natin, mga sangkay, no? Tama ba? Ngayon, sabi po dito, from August to September, President Marcos satisfaction and trust ratings
rose from 46% to 46.4%. Tumaas. And from 58.5% to 58.8% respectively. So, tumataas. May momentum, mga sangkay, ng pagtaas. The highest levels of satisfaction and trust for the President ay mula daw po sa North Luzon at Central Luzon. Mula sa edad na 26 hanggang 35. So, hindi na nakapagtataka kung bakit andito sa Luzon kasi taga dito naman talaga si PBBM. Ano yung si PBBM? Yung lahi niya, mga sangkay, yung lineage niya is from Luzon and Visayas. Doon po sa Leyte at mula po sa Ilocos Norte. So, hindi na po nakapagtataka kung bakit dito ang mas marami. Pero, eto, makikita nyo po, kahit sa Mindanao, mga sangkay, na mostly, kay VP Sara, kahit papano, pumapalag si PBBM. Ito in contrast, the highest levels of distrust and dissatisfaction were observed in Mindanao. Mula daw po sa mga respondents na nag-iedad ng 51 pataas. Ngayon, mamaya magre-react tayo. Ano ba ang nangyari? Bakit parang nag-iiba ang ihip ng hangin? Meanwhile, Vice President Sara Duterte satisfaction rating decreased. Bumaba daw po, mga sangkay. Ayan bumababa. Ano ba nangyayari? Bakit parang nagbabago, mga sangkay, yung ihip ng hangin? Bakit parang bumabagsak si VP Sara? VP Sara satisfaction rating decreased from 49% to 48.7%. And her trust rating fell from 57% to 56.8%. No. Sabi dito, despite this decline, Tangier said the Vice President continues to receive strong support in Mindanao. Natural po yan. Doon talaga yung magiging taga-suporta niya. Pero mga sangkay, hindi lahat. Kasi kahit kayo dito, nakikita ko kapag nagla-live ako, marami pong taga Mindanao na ayaw po kay VP Sara. Now, bakit bumabagsak si VP Sara? At bakit tumataas si PBBM? My opinion is this. Maybe, this is my own analysis. Si PBBM kasi, ngayon, hindi po siya nagre-reply ng mga masasamang tinapay against sa kanyang mga kritiko. Napapansin naman natin yun, di ba? Hindi po si PBBM nagre-reply sa mga binabato sa kanya. Nang isang masamang reply din na magagalit siya. Kaya nga po dito inis na inis yung mga anti-government, di ba? Isa pa sa ginagawa ngayon ni PBBM, marami pong project na hindi po naka-highlight. Sobrang dami. I think mas marami po ito ngayon kaysa kay dating Pangulong Duterte kasi pinag-uusapan na po natin ang pangkalahatan. Andun na po yung mega infrastructures projects or programs na kung tawagin ay Build Better More or BBM. Dati kay Pangulong Duterte is Build. Ngayon, continuous pong pagpapatayo, mga tulay, mga kakalsadahan, and even yung mga dating mga pinapagawa ni Pangulong Duterte, tinuloy po yun. Maliban po sa mga proyekto na may kinalaman ang mga Chinese. Ngayon, mga sangkay, maliban dyan, yung mga magsasaka pa. Ito pa, yung mga magsasaka, tinutulungan ni PBBM ng gusto. May farm to market program, hindi po gaano nababalita yan. Pero I advise everyone, guys, pumunta po kayo lagi sa mga pages na nagbabalita po tungkol dyan. Yung mga, halimbawa, DPWH, Department of Agriculture, at marami pa pong iba. Okay? Marami pong proyekto si PBBM. Yung ano na lang, mga sangkay, di ba yung
yung mga magsasaka na nilibre po niya yung mga lupa. Nagtataka nga ako dyan, mga sangkay, paano ginawa ni BBM na libre yun? Kasi yung mga magsasaka, para po sa inyong kaalaman, may mga lupain yan sila. Kasi kami, mayroon din. Kasi magsasaka po yung family ko. May mga lupain po yan sila na kanila. Pero binabayaran pa rin po nila until now sa agrarian. Ngayon, mga sangkay, medyo pahirap po ito mga sangkay sa mga magsasaka. Biruin nyo, yearly or monthly, nagbabayad po sila. Mula po sa kanilang mga inaani, nagbabayad pa po sila sa agrarian. Hanggang sa ma-fully paid nila yung lupa na kanila. Wala pa po silang titulo. Pero ang ginawa ni PBBM, nilibre niya lahat. Sinagot niya po lahat ng bayaran ng lahat ng magsasaka. Buong Pilipinas po yun. Kahit ako mga sangki sobrang, teka, ano nangyari? Nagulat ako. Saan kumuha ng pera ng gobyerno? Bakit hindi pinabayaran yun? Paano yung kikitain ng gobyerno? Diba? Binigyan po ng mga titulo ng lupain yung marami sa mga magsasaka. Nagulat ako dyan, mga sangkay. Yan po isa sa napakalaking tulong. Ano yun? Nagtataka nga ako eh. Saan ang galing yung mga sangkay? Ano ba, may pera ang gobyerno? O di kaya gumagana na yung... wag na natin pag-usapan yun. Basta, mga sangkay, maybe yung mga Marcos loyalist makakaintindi. Nagtataka ako eh. Ito pa, isa pa. Napakaraming pinamigay na mga mobile clinic sa iba't ibang panig ng mga probinsya. Ngayon, sobrang dami. Lalong-lalo na po sa Mindanao. Isa pa yan sa ikinagugulat ko. Nagtataka ako, paano nangyari yun? Saan kumuha ng pera yung gobyerno? Mga ambulansya, sobrang dami. Mga heavy equipment, mga advanced equipment ng mga magsasaka. Bumili din po ang pamahalaan. Saan kumuha ng pera? Hindi kaya, eto na yung sinasabi natin noon. Well, ibang topic yan. Mga natin yan, agam-agam. Isa lamang po yan sa napakaraming project ng ating pamahalaan. Ito pa, yung pabahay pa. Yung 4PH program. Diba? Ako. Bakit bumabagsak si VP Sara? Isa sa reason na nakikita ko ay hindi po siya sumasagot sa mga tanong doon po sa mga hearing patungkol po sa OVP. Ngayon, dinadaan niya po sa pag-aangas. Marami sa ating mga kababayan, ayaw na po ng ganyan eh. Diba? Ayaw na po nila ng ganyan na maangas ka, mataray ka. Magiging pangit yung imahe mo. Hindi bibenta na eh. So, yan po yung isa sa nakikita nating dahilan. Tapos ngayon, may mga lumalabas pa ng mga issue si VP Sara sa budget niya doon po sa Department of Education. Mga sanggay, medyo masalimuot po talaga. Ito ang nakikita akong dahilan. Kaya nga po, mali ang desisyon niya na umalis sa side ni PBBM. Kasi ngayon, dumadaos-dos po siya ng dumadaos-dos. Nauungkat na po lahat mga sangkay, di ba? Kung nandun po siya sa side ni PBBM, biruin niyo, pinagtatanggol siya lagi ni BBM. Kahit po mahidwaan na ni Liza, ni FL Liza at si Sara, sasabihin pa rin po ni PBBM na wala siyang hindi bahagi o anumang walang kinalaman ng trabaho ni VP Sara sa ganun. Lagi po siyang pinagtatanggol. Well, ano sa tingin niyo ang dahilan? Bakit nangyayari ito kay VP Sara na bumabagsak ngayon? I-comment niyo po sa ibaba ang inyong mga opinion. Guys, paki-subscribe po yung ating YouTube channel. Huwag niyo pong kalilimutan. God bless everyone.